Para akong celebrity habang inaayos ko ang wireless microphone para sa aking vlog. Let's start about the processing. Labor approval, working permit, the requirements you need to provide from the beginning to the last part of your journey. So kailangan po mga kaibigan, kung nag-apply tayo sa Pulan ay kailangan po natin ang patient. Kailangan po may source of income kayo. Dahil ito po ay may katagalan bago lumabas ang ating working permit. Kung wala kayong source of income, yun ang mahirap. So ang labor approval po mga kaibigan ay 45 to 60 working days. After that, i-apply na po yan sa inyong magiging working permit. Ang processing time din po yan mga kaibigan ay 45 to 60 working business din po yan mga kaibigan. So matagal mga kaibigan bago lumabas ang ating working permit. 1 to 5 or 6 months mga kaibigan. So after that mga kaibigan na lumabas o na-approve yung inyong working permit, ito po ay ipapadala sa inyo through courier. Kung saan man kayo sa Pilipinas o sa Middle East kayo, kung ano pang bansa mga kaibigan. So, inulit ko ulit mga kaibigan, kailangan po natin ng patient, kailangan po na may source of income tayo, may pagkukunan tayo ng pera sa mga kapangailangan natin o sa mga expenses natin. So, after that mga kaibigan, ma-receive niyo ang inyong working permit, ay ito po ay i-apply na sa Pulan Embassy. Kung saan kayo. Yung tinatawag na i-consult application for national working visa. So based on mga kaibigan, that the data entered in your application must be the same as the data in your documents. Meaning mga kaibigan, dapat walang error ang inyong pinilapan o nakalagay sa inyong i-consult application for national working visa nyo. Paki-double check po mga kaibigan, dapat po ang apply natin o apply nyo mga kaibigan ay working. Lagi pong paki-double check mga kaibigan, ang pinilapan nyo dapat magkatugma doon sa working permit nyo at saka doon sa application for national working visa. Paki-double check kung may error, wala. Dahil isa po yan para ma-denied kayo sa inyong personal appearance or visa appearance. Ito po ay electronic draw. So, swertehan lang po yun mga kaibigan kung mabunot kayo kaagad or hindi. So, ang draw po mga kaibigan sa Pulan Embassy ay every Friday. Tandaan po mga kaibigan, ito po ay electronic draw. Remember that the data entered in your application must be the same as the data in your documents. So, ibig sabihin mga kaibigan, magkatugma po kung ano nakalagay sa inyong working permit at saka sa inyong application for national working visa, wala po siyang maging error dapat. Dahil alam nyo, isa po yan ng dahilan kung bakit na-denied ang inyong application for national working visa dahil may error po ang nakalagay sa inyong application for national working visa. Lagi pong paki-double check mga kaibigan ang inyong application for national working visa at saka inyong working permit. Ito po ay working po ang ilalagay natin sa application for national working visa. Dahil ang punta po natin sa Pulan ay para magtrabaho, hindi po mag-tourist or student. So, tandaan po yan mga kaibigan, wala dapat maging error ang inyong application. After your application has been drawn, the Pulan Embassy, they will send information about the date of the visit to the email address provided by you within 48 hours. So, yan po mga kaibigan ng processing niya mga kaibigan. Lagi po natin tandaan, walang maging error. Lagi tayong prepared mga kaibigan. Lagi tayong confident sa ating sarili. Dahil ito po ay swertihan, electronic draw system ng Pulan Embassy para sa inyong visa appearance. So ano po ang mga dadalhin natin mga kaibigan para sa ating personal appearance kung kayo po ay na-draw
kung na-receive nyo na ang inyong invitation, ito po ang dadalhin natin mga requirements para sa inyong personal appearance. Number 1, your latest picture. Hindi po siya lalagpas ng 6 months. Ibig sabihin, bago po yan. Ang size po nito ay 35 by 45 colored po, mga kaibigan. Number 2, your residence ID. Not expired, valid for 3 months. Number 3, your passport. Hindi rin po siya expired, valid for 6 months. Number 4, your original working permit. Number 5, employment certificate attested by the Chambers of Commerce. Number 6, your dummy ticket. Number 7, your travel insurance. Ito po ay pwede kayong kumuha sa online at pwede rin pong kayong kumuha sa inyong agency. Magbabayad lang po kayo ng 1,150 reals or dirham. Depende po yan kung saan kayo. Anong bansa kayo. And the last, number 8, your exit re-entry visa. Pero remember mga kaibigan, kung wala po kayong re-entry visa, ibig sabihin hindi na po yan kailangan. Pero kung mayroon kayong mga kaibigan na nakapagbakasyon na po kayo, kailangan niyo pong dalhin niya mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ng mga requirements na dadalhin natin para sa personal appearance natin para hindi po kayo pabalik-balik o hindi po kayo ma-denied sa inyong personal appearance. Kaya good luck po sa lahat na may mga working permit. Sana'y mabunot kayo. And the last, ang plane ticket po ay shoulder natin. Hindi po yan shoulder ng inyong agency. Kayo po ang magpo-provide lahat ng inyong expenses. Hindi po yan galing sa agency. Sagot po natin ang ating plane ticket kung kayo po ay navisahan na. So ang mga requirements po natin mga kaibigan ay ilalagay po yan sa dalawang envelope. Yung isang envelope ay puro original. Yung pangalawang envelope po ay yung photocopy naman or Xerox mga kaibigan doon sa pangalawang envelope natin. Dapat po yan mga kaibigan, nakadetalyado lahat. Naka-prepared, well-prepared po mga kaibigan. Pero may interview po ba sa Pulan Embassy, sa consulate? Ito po ay wala. Unless kung may error po sa inyong working permit o may mga kulang po sa inyong requirements para sa inyong personal appearance. Kaya good luck po sa lahat ng mga may hawak na working permit.